Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Sa araw na iyo'y ganito ang aawitin sa Huda. Matatag ang ating lungsod, hindi tayo maaano. Matibay ang muog, bayaang bukas ang mga pintuan, upang makapasok ang bayang matapat. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon, pagkat siya ang kublihang walang hanggan. Ibinababa niya ang mga palalo, lungsod mang matatag ay ibinabagsak. Pati muog ay winawasak, hanggang sa maging tapakan ng mga taong hamak at tungtungan ng mga mahihirap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mahalaga nung panahon na ang lungsod ay napapalibutan ng mataas at matatag na muog. Ito ang nagbibigay ng kasiguraduhan sa mga tao. Hindi sila masasalakay ng mga kaaway kung malakas ang kanilang muog. Safe sila doon sa loob. Sa atin sa Pilipinas, mayroon tayong ganitong mga muog sa mga lumang kuta natin. Ang magandang halimbawa dito ay ang muog na nakapalibot sa Intramuros sa Maynila. Noong panahon kapag dumadating ang mga pirata mula sa dagat, tumatakbo ang mga tao sa loob ng lungsod. Sinasarahan ang pinto at safe na ang mga tao sa loob sa mga pagsasalakay ng mga pirata. Isa pang larawan ng malakas na muog upang hindi salakayin ng kaaway ay ang Great Wall of China. Tinayo iyon noong panahon para magbigay ng security sa kaharian ng Qin Dynasty laban sa sumasalakay ng mga tulisan at mga nomads. Higit na 8,800 kilometers ang haba nito. Talagang matatag ang muog na ito na nakatayo pa hanggang ngayon after 2,300 years. Ito lang ang human structure na makikita mula sa buwan. Sa awit na ating napakinggan ngayon, mas matatag kaysa muog ay ang pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Siya ang kublihang walang hanggan. Ang mga taong matapat ay makakapasok sa lungsod na ang Panginoon ang tumatayong muog. Bibigyan niya ng kapayapaan ang mga tao na matapat na tumatalima sa Kanya at nagtitiwala sa Kanya. Ang muog man ng anong lungsod ay mawawasak, pero ang Diyos ay maaasahan. Ang mga muog ng masasamang tao ay wawasakin at aapak-apakan kahit na ng mga taong mahihirap. Sa panahon natin ngayon, hindi na tayo umaasa sa proteksyon ng anumang muog. Walang muog ang nakapagbibigay ng proteksyon sa pagsasalakay ng mga bomba ngayon. Nakita natin ang kapangyarihan ng mga bomba ngayon sa digmaan sa Ukraine at sa Gaza. Pinapasok ang lahat ng mga drones na may mga bomba
Pero kailangan natin ng Panginoon sa pagsalakay ng demonyo at ng kasamaan sa mundo. Ang ating labanan ay isang spiritual combat. Mas malakas ang Espiritu ng Diyos kaysa anumang espiritu sa mundong ito. Hindi tayo matatangay. Hindi tayo matatalo ng kaaway kung tayo'y sumusunod sa Diyos at nagpapailalim sa Kanyang kapangyarihan. Kaya pakinggan natin ang panawagan ni Propeta Isaías. Magtiwala kayong palagi sa Panginoon, pakat Siya ang kublihang walang hanggan. Ang pag-ibig ng Diyos ay matatag at palaging mananatili. Dito tayo umaasa. Maliligtas tayo dahil sa minamahal tayo ng Diyos. Kaya manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong lakas at kami ay iyong tulungan upang ang hinahadlangan ng aming kahinaan at kalungkutan ay mapahayag ng iyong pag-ibig na mapagbigay. Amen. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.